Sagad to the bones ang masangsang na amoy na nagmumula sa mga naipon na raw na hazardous at medical waste sa isang orthopedic hospital. Paanong nangyari ang isang ospital na dapat huwaran sa kalinisan ay tila pinamumugaran na ng panganib sa kalusugan? Pebrero nitong taon, lumapit sa resibo ang isang concerned citizen na itatago namin sa pangalang Gerald. Nagmistulang dump site na raw ang likurang bahagi ng Philippine Orthopedic Center sa Quezon City na araw-araw niyang dinaraanan. Ayon sa kanya, hindi ordinaryong basura ang laman nito kung hindi medical o pathological waste ng ospital. Hindi ko mawari kung gaano kabaho, lalong-lalo na kapag gumahangin at umuulan, siyempre kakatas yan. Doon mo makikita at maaamoy. Nandyan yung mga diaper ng mga pasyente, may halong dumi yan. No, andyan yung ringgilya, face mask, lahat-lahat. Panawagan ni Gerald, alisin na ang mga basurang maaring may dalang panganib sa kanilang kalusugan. Napakasimpleng problema. Kung titignan mo at hindi malaking problema to. Kung gugustuhin agad nila na malinis, simpleng-simple lang na dapat gawin. Bakit? Tumagal na ganito. February 18, sinimulan ng resibong manmanan ang inirereklamong bahagi ng Philippine Orthopedic para makita kung nadaragdagan o nababawasan ang mga basura. Mga kapuso, isang impormasyon ang ating natanggap mula sa isang concerned citizen. Isinusumbong niya ang gabundok at nakatenggang hazardous waste sa Philippine Orthopedic Center. Sa oras na ito, personal po nating sasadyain ang area para madokumento ang reklamo. Tayo po ay nasa area na ng Banawe, Quezon City ngayon. Kasama ho natin ang mismong complainant at siya mismo ang magdadala sa atin doon po sa tambakan ng hazardous waste. Kuya, ito ho yun? Ito ho? Opo. Yan po. Yan po ay sardos na basura po, yelo. At tuwing umaga o kaya sa susunod na araw, ang kuhain lang ng truck dyan is kulay green at black. Sa pag-ikot naman sa entrada ng ospital hanggang sa exit nito, tumambad ang lagpas tao na dilaw ng mga garbage bag. Naabutan namin ang ilang mga tauhan ng ospital na nakamask at naglilinis ng katas na tila nang gagaling sa mga basura. Parami na siya ng parami. Hanggang yan na nga, nangangamoy. Tapos, lalo yung mga nakarang araw, umuulan Nagkatas siya. So, talagang mabaho. Tapos yung langaw nga dyan ang lalaki. Sa pangalawang araw na pagbabantay ng resibo, makikita pa rin ang tumpok ng mga yellow bag na dinadaan-daanan ng mga empleyado. Kinaumagahan, pangatlong araw ng pagsubaybay ng resibo, may dumating na dump truck at pumasok sa Philippine Orthopedic Center. Maya-maya pa, sinimula na ang paghakot ng mga basura pero ang nakababahala, iniwan ng truck ang halos hindi na mabilang na dilaw na garbage bags. Ang mga naka-personal protective equipment na tauhan ng ospital muling naglinis ng katas na nanggagaling sa iniwang mga basura. Pang-apat at panlimang araw ng aming pagmamanman, tila wala pa rin nababawas sa gabundok na yellow bags. Ilang saglit pa, dumaan ang dalawang estudyante na walang mga suot na face mask. Naispatan din ng resibo ang mga mag-aaral na galing sa gusali na katabi mismo ng tambakan ng basura. Ang gusaling ito, isa palang shelter para sa mga persons with disability. May pagbabago po ba sa dami? O nadadagdagan ang bawat araw? Lang po, may kukunin lang po yung sa ibabaw. Ang problema, yung sa ilalim is nabubulok na. Pag mahangin, ay naku po, ay napakabaho at nakakawawa naman yung mga pasyentes natin dito, lalong-lalo na po yung mga nakatira doon, mga disabled sa tahanang walang hangganan. Matapos ang pagtutok sa mga tambak ng basura sa Philippine Orthopedic Center, inilapit ng resibo ang reklamo sa Department of Environmental Management Bureau ng National Capital Region. May hiling ka ba, sumbong o reklamo? February 28, nagkasa ng surprise inspection ng DENR-NCR kasama ang resibo para alamin ang punot dulo ng problema. Pagpasok sa ospital, inimbitahan ng DENR ang pollution officer para mapuntahan ang tambak ng basura. Habang iniinspeksyon ng mga kawani ng DENR ang mga basura, mas nakita ng resibo ng malapitan ang laman ng mga dilaw na garbage bag.
Nabubulabog yung mga langaw, pati yung camera natin, dinadapuan na ng langaw. Sobrang daming langaw. May mga bandage daw dito na pinagamitan ng pasyente. Halo-halo na. May bandage, mayroong pagkain. Mula dito sa bundok ng basura, ito lang yung gate. Yan na yung main road. Kaya ang sabi ng ibang residente rito, kapag ka humahangin ng malakas, amoy na amoy itong nagmumula dito sa bundok ng basura, dito sa loob ng ospital. Saan nga tayo nagka-problema? Bakit siya naikot? Sa service provider po na naghahakot? Or... Yes po, ngayon lang talaga siya nangyari. So we try to seek the solution with that particular kasi it was new for us na ganun yung naging problem. Humarap sa resibo ang Chief Administrator ng ospital. Ayon sa kanya, problemado sila sa kanilang service provider na nakakontratang magakot ng kanilang medical waste. Bilang chief admin, parang nagutan ho siya riyan. Opo naman. Kasi dapat regularly niyang nasisira yan, di ba May po? breach of contract mo. That I cannot answer Okay, for okay, now. okay. Pero pinache-check din naman natin yan sa ating legal. Malinaw po ang chief admin. They promise na nga na kukunin na siya regularly. Ang management kasi natin ay talaga nagtatrabaho na gawin yung part namin to secure yung safety ng lahat. Not just patient but also employees sa pagganitong mga usapin. Ginagawa naman daw nila ng paraan para kahit papaano mabawasan ang medical waste sa compound. So, give us time lang na ayusin to. I wish by tomorrow wala na yan. Kasi they promise na no? Okay. For today, they will get it na Isa na sa mitigation natin, bumili na kami ng machine na pwedeng mag-convert from infectious to regular. So, this will start mid-March. Nagsiset up lang tayo ng mga processes para... Yes, ma'am. Para kung ganito nga ang senaryo na dumadagsa na yung mga basura, we can control na dito dahil gagamit na tayo ng sarili natin. Sinubukan ng resibo na kunin ang pakayag ng tinutukoy nilang service provider. Pero hanggang ngayon, wala pa silang tugon sa aming programa. Pinaalalahanan naman ng DNR ang ospital na dapat maisaayos ang nakatambak na basura sa lalong madaling panahon. These are categorized as infectious waste, F501 in terms of coding nila sa EMB. It should be regularly hauled ang mga waste natin para hindi na makapaminsala sa ating environment. What is required under the regulation of the Environmental Management Bureau, the DNR, is the labeling. So, napansin po natin na may mga bags doon na walang label. And that in itself is a violation of our regulation. Primarily, pagkukulang ito ng ospital. So, if ever there will be findings of administrative violation po dito based on sa inspection po na naganap kanina, yung mga reports po as well as the corresponding notices that will be issued by the office, may issue po yun. Kagabi, hinakot na ang mga inireklamong basura. Ayon sa medical director ng ospital. Well, we immediately contacted yung hauling service namin for infectious waste, and they double time na naglagay sila ng extra pickup kaya ngayon paubos na talaga. And we don't see this happening anytime soon again. This as far as I'm concerned, this is a first and last glitch. This is a wake-up call for the hospital. I apologize to the community, but at the same time, I want to say that this will not happen again. Patuloy itong babantayan ng resibo sa ngalan ng kalusugan ng mga pasyente, empleyado at napaparaan dito. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel